Target ng Department of Agriculture na gawing kadiwa accredited ang NFA rice retailers para mapabilis ang paglalabas ng mga imbak na bigas. Si Vel Custodio ng PTV para sa Balitang Pambansa. Pinaplano ng Department of Agriculture na gawing kadiwa ng Pangulo accredited ang NFA rice retailers para pabilisin ang pag-release ng rice stocks ng National Food Authority. Kung sila na mismo, meron silang pwesto, meron silang tao, merong network. So, yun, actually, nakita na yun ng DA, pinapag-aralan, na buhayin yung ganong sistema para ma-ensure natin na, kumbaga, accredited kadiwa sila. Inaasahan namang tataas ang production ng lokal na palay ngayong taon. Mahigit 20 milyong metrikong tonelada na ng lokal na produksyon ng palay ang naitala nitong unang kwarter ng taon. Habang 50% na ang compliance level ng 45 pesos maximum suggested retail price ng imported na bigas na sinimula nitong Lunes. Bukod sa bigas, may mga bagong proyekto ng isinasagawa ang Kagawaran ng Agrikultura para patuloy pang pababain ang presyo ng karning baboy. Ngayong ang pilot testing ng Food Terminal Incorporated at leading pork producer na CP Food para sa discount sa sabit ulo ng karning baboy. Si CP, siya magdadala directly ng baboy at a discounted price sa mga slaughterhouse, and then yung mga biyahero, sila yung magdadala ng kanilang kakatay doon sa slaughterhouse. Kukunin nila yung baboy. Initially, mga 100 heads muna yung target. Isasagawa ang pilot testing sa mga palengke sa Metro Manila, partikular sa Malabon, kung saan magiging 290 na lang ang presyo ng sabit ulo mula sa direktiba ng DA na gawing 300 pesos. 240 pesos naman ang magiging presyo ng discounted na laman ng karning baboy at 260 sa liempo. Bukod dito, pinaplano rin ng DA na maglagay ng card na magsisilbing tracker mula sa producer hanggang sa retailer ng baboy. Yung card, para malaman gaano karaming baboy, sinong producer, magkano ang kuha. Paraan din ito para matukoy kung saan nagkaroon ng problema sa compliance sa pork MSRP. Sa ngayon, 88% na ang compliance level sa farm gate price ng baboy na 230 pesos, habang 39% naman ang compliance sa MSRP. Maghihigpit na ang DA sa mga nananamantala sa presyo ng karning baboy. Sakali na hindi pa rin masusunod, posibleng magkaroon ng kintakom hearing. At pangalawa, posible rin na yung mga shipping permit, kung mapatunayan na merong paglabag sa anumang legal na proseso, pwedeng bawiin ang shipping permit. Samantala, ayon sa DA, nagsisimula ng bumaba hanggang 120 pesos ang kilo na imported na bawang mula sa dating 160 pesos kada kilo. Nauna nang sinabi ni DA Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na hanggat maaari ayaw niya magpataw ng MSRP sa bawang kung kaya namang pababain ang presyo nito. Papalakasin naman ng DA ang research and development para sa pagpapataas ng local garlic production. Isa pang target na proyekto ng Kagawaran ay ang pagtatama sa timbang at categorization ng itlog. Ito ay para maiwasan ng makabili ng egg sizes na hindi tugma sa label nito. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio para sa Balitang Pambansa.